Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko, Bishop Bob. At tayo po muna yung magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Susi ng Presyo. Opo, dakilang mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isang aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, Wilder Armeda, and the Papa of God. Minsan pa kaming nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat lang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming patunay ikaw na sa amin sa tutuwi na, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumabahin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamit, pagkulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawang bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay na saganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual ko para simpleng kapanaan namin tindihan inibig ng mga baguhan, mga bisita dapat tatitihan, maging sa aming webcast viewers, sa po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, demons of hindrance that don't and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint us, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal pa sa Kristo at unagkit sa lahat. Ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na para sa Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda, the end time problem of God. We love you so much, Mahal Pastor. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children, the whole Almeida family, at sa lahat din po ng ating minamatiniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat ng ating inibig ng mga bisita dito ngayon, mga sa lahat ng ating beloved webcast viewers throughout the world. Amen, praise God, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith sa mga anak, beloved Mr. Willie James Amneda Jr., beloved Post, beloved Tim sa mga anak, sa lahat na ating miniibig ng mga kapatid na sa pati pang lumundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po and welcome to the Reformer God. Amen. Praise the Lord. Mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo po ba ay nakukontento, nasisiyahan, sa lahat ng bagay na pinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat Biblia mismo nagsasabi na kung tayo po ay may pagkain, may pananamit, ay makontento na po tayo, sabi ng banal na kasulatan. At wag daw po tayong mga balisa kung ano po yung ating mga kakanin, susuot, mga shelter natin, ibig ko, pagkus lagi po tayong magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako ating mga basahin, dito po sa ating pumalalal kasulatan, dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 8 and the Gospel of St. Matthew chapter 6, 25 and 26. Kaya nilaman po. The first book of Timothy chapter 6 verse 8. And having food and raiment, let us be therewith content. The Gospel according to St. Matthew chapter 6 verses 25 and 26. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? God bless you po sa tagal. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. Dito po sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 at 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mga balisa sa iyong pamumuhay at kung ano baga ang iyong kakanin at kung ano ang iyong iinumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong darampin, hindi baga higit ang buhay kaysa pagkain at ang pagkatawan kaysa pananamit. Basta ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng iyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal po naman para sa kanyang banal na salita.
So napakinggan natin, mga inibig ko. Sa mga talatang ating nabasa, mga inibig, patunay lamang na sabi ng banal na kasulatan na kung tayo po ay may pagkain, meron tayong mga pananamit, ay makontento na po tayo. Masiyahan na po tayo, mga inibig ko. Sapagkat siya rin na nagsabi, mga inibig ko, na huwag tayong mga balisa sa lahat ng bagay. Kung ano bang inyong daramtin, ang iyong kakanin, mga inibig ko, ang iyong shelter, mga inibig. Sapagkat mismo, ang Diyos mismo nagsasabi na kung paano yung mga ibon sa parang sila'y pinakakain, hindi sila naggagapas, hindi sila nagkatrabaho, mga inibig ko, subal sila'y binubuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. How much more tayo na kanyang nilikha na sa kanyang wangis, mga inibig ko. Kaya, bilang tayo mga anak ng Diyos, mga inibig ko, ay wag po natin ikibalisa kung ano po yung mga kakanin natin, mga inibig ko, yung ating pananamit, mga inibig ko, maging yung mga nangyayari sa mundong ito. Sapagkat meron tayong Diyos, meron tayong dakilang Diyos na kung saan ay nandyan nakabantay sa atin, nagpapalalagi sa atin, kung tayo po'y lalakad lamang ng ayon sa kanyang banal na kalooban at isasagawa ang lahat ng kanyang banal na kautusan, mga inibig ko, na mula sa ating mga puso. Diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya nga, mga inibig, huwag tayong mga balisa, mga inibig ko. Sapagkat kailanman ang Diyos, hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinagkulang, hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga nagdaan na mga taon lang, maibig ko, ito hanggang ngayon ay pandemic tayo, sa mga napakinggan natin, mga patutuo, mga kapatiran natin, walang nang trabaho, maibig ko, yung iba naman po ay na-promote pa, maibig ko, at mga iba naman po talagang work from home, subalit makikita natin sa kanilang mga testimonyo, mga inibig ko na kailanman ay hindi sila pinagkulang ng ating pinakamamahal. Ang bawsa sa atin ay hindi pinabayaan, nandun laging proteksyon, pag-iingay, pagsusupply ng ating mahal. Kaya wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot, mga inibig ko. Kung ano man po yung ating mga kakainin, mga pananamit natin sa araw-araw, mga inibig ko. Sapagkat dismo ang ating mahal na Panginoon ang nagsasabi na kailanman hindi tayo iiwanan, hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa mga patutunang ating mga kapatiran, mga inibig ko na dati-rati, bago sila nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nagdarahop ang kanilang mga buhay, walang kapayapaan sa puso-isipan, mga dating mga bangkarote, mga inibig ko, subal sa ating mga napapakinggan, mga patutuo, mga dating bumibili-bili lamang ng mga kilo-kilong bigas, ngayon ay meron na silang mga bigasang bayan. Sila na ang sila nagsusupply ng mga makabangkaban ng mga bigas. Mga dati ay walang mga tahanan. Sila ay nangungupahan lamang. Sila ngayon ay nagpapaupan lamang, inibig ko. Mga dating naglalakad, mga dating nakikisakilaman, nakikiusap sa mga sakyan upang makarating sa pananambahan. Subalit ngayon sa ating mga napapakinggan mga patutuo, sila po'y bimibilang na ng maraming mga sasakyan. Ay dito makikita natin, inibig ko, ng Diyos ay lagi na Diyos sa atin. Kaya makontento po tayo kung ano po yung binibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat Biblia mismo nang nagsabi, mga inibig ko, kung aking itas ang basa sa 19, mga inibig, na sabi po rito, sa 19 hanggang 20, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Huwag kayong magtipon ng mga bagay. Huwag kayong magtipon ng mga bagay na dito sa lupa. Sapagkat lahat ng mga bagay na dito sa lupa, ito po'y temporal, ito po ay mawawala, ito po'y ating iiwan, mga inibig ko. Ang masama kung sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, kasama kang may iwan nung iyong kayamanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung nasaan daw ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Kaya ating tiyakin na tayo po'y mga tipon na mga bagay na patungkol doon sa langit. At magsabing, praise the Lord. Sapagkat doon, tiyak tayo, mga inibig ko, makakamtan natin yan pag tayo po'y maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ngayon ang tanong, mga inibig, bakit po ba ang mga tao ay walang contentment o walang kasiyahan? At dahil sa walang contentment, mga inibig ko, sila po ay
napahiwalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang dahilan? Ano po sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6, 9 and 10? Kayo nilaman po. From the book of 1 Timothy, chapter 6, verses 9 and 10. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and to many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. God bless you, Pastor Gal. Dito po sa unang aklat ni Timoteo, kapitulo 6, ang talata ay 9 hanggang 10. Datapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangagsinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. So yung tanong ko kanina, may ibig ko, bakit ang mga tao'y walang kakontentuhan o contentment at sila napahiwalay sa presensya ng Diyos, may ibig ko? Sapagkat ang mga tao kasi ay lagi nagnanasang yumaman. At dahil sa kanilang pagnanasang yumaman, sila po'y nangasinsay, nangahulog sa silo, sa tukso ng kaaway ng Diyos, nahulog sa pananampalataya, mga inibig ko. Kaya, sila ay nangapahamak, mga inibig ko. Hindi masamang yumaman, mga inibig ko. Sapagkat dito sa panalagawang ito, muli ko sasabihin sa inyo, maraming dito mga marurukha, mga dukha, mga bangkarote na talagang naghirap. Subalit sa kanila pong pagtanggap, paglilingkod ng buong katapatan at isinagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila pong lahat dito ay pinagyaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Hindi lamang yung pinagyaman ka sa material. Ang the best na pagyayaman, ang pinakamagandang kayamanan sa atin, yung tayo po'y mayaman sa mga espiritual na bagay, mga inibig ko. Yung the mere fact na ikaw ay malakas, wala kang karamdaman, wala kang sakit, mga inibig ko, yan po'y napakalaking kayamanan because health is wealth. Amen? Pasalamatan natin sa ating mga laban sa paggising pa lamang sa umaga, mga inibig ko, nandun ang kaluskugang kalakasan na ikaw ay nakapagpupuri ng malaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang mga tao, may inibig ko, dahil na walang kakontentuhan sapagkat nandun lagi kasing mga pag-iisip sa mga material na bagay, may inibig ko. Subalit, kung uunahin mo ang kalooban, ang katwiran ng Diyos, may inibig ko, lahat ay ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Mga napakinggan natin pa ito, ating beloved brother Perdiz, yung dating patutuon niya, mga inibig ko, grabing hirap niya lang mga panahon na yun. 3 kahon lamang ng kamatis, yung kanilang hinihigaan sa palengke. Isipin niyo po yan. At pagkatapos ay talagang wala mga sasakyan. Nagkakariton lang din, mga inibig ko. Subalit sa kanilang pagtatapat sa pagtuturo, pangangaral ng propeta ng Diyos, kanilang isinakatuparan ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at nandun yung kanilang kasiyahan, kakontentuhan. Bagamat naman ang Panginoon na talagang grabing hirap. Subalit hindi nila tinignan yun, mga inibig ko. O sa patutuan niya, mga inibig ko, yung 3 kahon ng kamatis, 3 bahay na sa kahabagan ng ating pinakamabal sa punong dalangin na ating minamahal na pastor, may inibig ko. At mga sasakyan. Maraming sasakyan, may inibig ko. Kaya ganyan magpalang ating nagkaroon sa buhay, may iniibig. Kaya pag ikaw nakukontento lagi sa lahat ng bagay na ibinibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, hindi kung ano-ano yung mga iniisip natin, sapagkat ang diablo ni si Satanas ay marami siyang pakanaman, marami siyang mga mensahero na gagawin, may inibig ko, upang ang mga Kristiyano ay mawalay sa presensya ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masama yung mga nandun sa mga internet, manibig ko. Maganda po yan. Lalo na't kung ating mga cellphone ay gagamitin natin sa pamamalakayan ng maraming kaluluwa, marapit kang mailalapit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Subalit kung ang mga pinipress mo dyan ay yung mga games na mga inibig ko na ikaw ay may mapapasama dyan, yan po ay delikado, mga inibig ko. Mamamanayan mo na lamang yung pera mo inilagay mo, wala na. Sayang, manibig ko. Samantalang kung ibinigay mo yan para sa kagawain ng ating mahal na Panginoon, yung marami pang kaluluwa na mailapit sa ating dagdagan sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo, manibig ko.
Ngayon, may babala ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung ikay bimilang ng maraming dekada, kung maraming taong sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos dito, kung paano mo iniingatan yung dakilang commandments ng ating mahal na Panginoon, yung dakilang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 4, verses 5, chapter 2, verses 4 and 5, kaya nilaman po. The book of Revelation chapter 2 verses 4 and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. God bless you po. Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 4 at 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, at aalihin ko sa iyong kandelero ang kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody, praise the Lord. So ito po'y reminder, paalala ng banal na kasuhan sa bawat isa sa atin, mainibig ko, na napakaliwanag kasi minsan during our ungathered moments nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Akala natin okay pa yung ginagawa natin, subalit wala na pala tayo sa banal na presensya ng Diyos. Kung tayo mananatili sa turut alal ng propeta ng Diyos, yung mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Lili sa Almeida, di beloved children, mga ibig ko, mananatili tayo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal sa kanyang banal na presensya, mga inibig ko. Kaya sabi niyo dito, mga inibig, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Iniwan mo iyong unang pag-ibig. Kaya nagawa mo na tuloy, magawa yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito'y babala sa bawat sa atin, may inibig ko. Hindi dito pinag-uusapan na bimilang ka ng mahabang panahon. Kaya nakakabless yung mga baguhan natin, mga kapatiran, mga inibig ko. 1 taon, 2 taon pa lang, akala mo, kung sila po'y magsagawa ng banal na kalooban ng Diyos, akala mo na sa 3 dekada na sila, mga iniibig ko, sa kahabagan ng ating mga Panginoon. Dahil sa panalangin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin, mga inibig ko. Kaya sabi pa rito, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. O nagkasala ka, huwag ka na mag-alibay pa, huwag ka na magrasum pa. Pag nagkasala, sabi mo, patawad po, unang-una sa ating pinakahamang Panginoon. Hindi na po mauulit kahabagan po ako na ako'y huwag na muling pang makagawa ng mga bagay na ito. Pero pag ikaw ay nagre-reason out pa, mako, delikado may inibig ko. Kaya maging maingat po ang bawat sa atin, may inibig. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin upang yung kasiyahan, yung kakontentuhan ay mananatili sa bawat sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik, may inibig ko. Ano po sabi dito sa book of Deuteronomy, chapter 6, verse 18, and Ecclesiastes 12, 13, and 14. Magkasunod pong basahin, kaya nilaman po. From the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 18. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 16, ang talata ay 18. 6:18. 16, Chapter 6, verse 18. 6, Kapitulo 18. Ganito po ang sinasabi. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong
mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Dito po sa Ecclesiastes, dito po, Kapitulo 12, ang talata ay 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody praise the Lord. So ito po yung pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat nating isagawa upang yung kakontentuhan, kasiyahan, mga inibig ko, ay mananatili sa atin hanggang sa nalalapit na pagbabalik ng Diyos na tayo po ay gumawa ng mabuti, ng matuwid para po sa ating ikabubuti. Ano ba yung mabubuti natin gagawin? Isundin natin lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Ang sabi doon, pag nagawa mo lahat ng kalooban ng Diyos, ay makakapasok doon naman Diyos kanila, Canaan, mga inibig ko, dito naman sa atin, ay heaven type ito, mga inibig ko, doon makakapasok tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po anytime now, sapagat lahat ng mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan, ang napipintong mga gera, mga inibig ko, sa buong mundo, ang pagyanig ng mga lupa, mga tsunami, mga inibig ko, mga salot na darating, nandito na sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya anytime, rapture will take place any moment. Kaya gumawa lagi tayo ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa ng Biblia, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay ganapin mo, sundin mo ang lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart. Gawin po natin yan mula sa puso, maging matapat tayo, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Magtapat tayo sa pag-ibig natin sa buong bagay. Lagi tayong nagpupuri, humahayod, lagi tayong dumadalo, nag-aayuno, lalo pa sa panahon ito, kinakailangan lagi tayong may ayuno, mga iniibig ko. Mas masarap yung mag-ayuno kaysa yung kumain ka ng kumain. Pag kumain ka ng kumain, lalo na sa eat all you can, mga inibig ko, high blood ang abutin mo, alta presyon. Samantalang kung tayo nag-ayuno, turo aral na ating beloved our pastor, nandun yung grabing kalakasan sa spiritual, mga inibig ko, nandun lagi, mga inibig ko, yung presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Matakot tayo sa Diyos, sapagat lahat ng bagay, i-reveal ng mahal na Panginoon. Di ba? Kahit itinatago-tago mo yan, we cannot hide from a loving God. Ang mata ng Diyos ay nakapaligid sa lahat ng dako. He's everywhere. He's omnipotent God, omniscient God, all-knowing God. Kaya hindi tayo makapagtatago. Yung mabuti nating mga ginawa, masama man ito mabuti, ito po'y ilalahad yan, ipapakita yan ng mahal na Panginoon. Kaya bago mangyari mga bagay na mainibig ko, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Yung unang gawa natin, minibig ko, ibalik natin yan sa ating pinakamamahal na panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya na dito hindi nagkulang ang ating beloved person, the whole Almeida family, na tayo po laging tinuruan pinangaralan, mga inibig ko, na tayo po laging mapagkumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na ganapin ang lahat ng kautusan ng ating dakilang sa buhay. At pag nagawa mo yung kapatid, mga inibig ko, ang pangako ng Diyos, masisiyahan ka talaga. Sapagkat ang sabi niya, I will supply all your needs. Last verse, Philippians chapter 4, verse 19. Maganda na po mawit, manunagtog. The book of Philippians chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God bless you po. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Oh, napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, bukod sa pupunan ng dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga pangailangan, meron pa tayong pangako na inilan sa atin ang buhay na walang gang doon sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung anytime now, mga inibig ko. Kaya makontento po tayo sa lahat ng bagay na ating tinatangkilik, mga iniibig. Huwag na tayong mag-asper pa ng mga bagay sapagkat kahit hindi mo hingin niyang kapatid, ibibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa right time. Kaya nga, sabi nga,
If you are in Christ, we are complete. Amen? Pag nakikristo ka, kompleto na. Ano bang hinahanap mo, kapatid? Bakit kung ano pa ang ginagawa mo dyan sa mga internet na yung mga inibig ko? Kaya tuloy, napahama ka tuloy, nawalan ka tuloy ng pera. Sayang. Samantalang kung ibinigay mo yun sa gawain ng mga napanoon, pagpapala pa, makapagdala ka pa ng maraming kaluluwa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon sabi niya, I will supply all your needs, not your wants. Sapagkat ang tao maraming wants. Oh? Yung needs lang natin ang binibigyan ng mga Panginoon upang hindi po tayo makagawa pa ng mga bagay na hindi kinulugtan ng ating sa buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, may ibig ko, kung meron tayong pagkain pananamit, masiyahan na po tayo doon. Tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. At minsan pa natin ininyahan, we're all inviting all the beloved visitors to please come forward. Accept our loving God in your heart. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaawit natin ang pagpuling awitin, gawin natin panalangin ang awiting ito, may inibig ko. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging Yes, ikaw hallelujah. ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ay kasama, panatag na. Yes, hallelujah. Kaya't ika'y sasambahin. Itas mo ating mga kamay, mga inibig. Ibig ko yung mata, kapatid. At minsan pa natin bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kahit may suliran man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Hiyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo We love you so much this season. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa
kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laas. Ang pag-ibig mo sa akin malalagan. Inibig mo ako noon pa man. Mga inibig, kahit kailan, hindi tayo pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ng bagay, ipinoprovide lahat ng ating naging Hesus, lahat ng mga pangailangan, maging sa karamdaman, sa mga problema. Lagi nandiyan ang ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo ang makakatarok niyang kapatid. Sa oras sa iyong kabag-gabagan, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka tayo pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Lagi niya pinoprovide na lahat ng ating mga pangailangan. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin. Ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Yung unang gawan natin. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Pangawakan natin yung kaligtasan, yung pananampalataya na itinuro ng propeta ng Diyos. Ating pinamagyan ng pasensya na hindi nagkulang sa pagtuturo sa ating mahinimig ko. Kaya marapat lamang mahinimig ko na maglingkod tayo ng bukatapatan, mahinimig sa mga siyang Diyos. Siya ang Diyos na umibig sa atin. Siya ang Diyos na nagbigay ng lahat natin mga pangailangan. Kaya huwag mo sasabihin ko'y nagkulang. Tayo ang nagkulang talaga minsan. Hindi mo na nagawa kalooban ng ating mga labano. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ito yung tamang oras na ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamahal na panahon. Hallelujah! Patuloy natin sa mapurihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you, there is Jesus. We love you, there is Jesus. You want to be praised. We magnify the name of God. Thank you so much, dear Jesus, for saving our life in the first world. You want to be praised. Hallelujah! Ibig mo kahit ako ay ganito. Walang kalapusan ang pagmamahal. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe kanyang pag-ibig, mahinimig ko. Pagkamat minsan tayo nagkukulang ng kakamali. Ay dyan lagi ang Diyos. Kaya na lagi tayong kinatay, pinapagod tayo. Hallelujah! Biyaya mo sa akin laging lakas. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Amen. Praise the Lord. God bless you all. Beloved Minister P, beloved Finance Corps member. At sa ating pong asal ko, ang ibig ang punta sa Blood Gold Preacher, Brother Joey, tanggapin niyo mo ng formal ang ating pinakamahal na panahon. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Sa lahat po ng ating mga live webcast viewers, maging sa ating mga bisita, pinagpala kayo, mga minamahal, alam namin na ang ating dakilang Diyos ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Siya ang nagdala sa inyo sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Saksi po kayo kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat buhay ng mananampalataya dito po sa JMCIM. Inyo narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako
dito sa banal na kasulatan ng ating dakilang Diyos. Kung iyong ibigay ang buhay mo sa Kanya, isuko ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw rin ay pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at maging matuwid, tutulungan Kanya. Ang pang-apat ay ang pangatlo, ay ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ito po ang ikatlong reglamento ng kaligtasan, Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito po, nakasalalay po yung inyong kaligtasan. Paglubog mo sa tubig, patatawarin na ng ating dakilang Diyos. Ang lahat na yung mga kasalanan ay papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pag ahon mo, ikaw ay ipinanganak na muli. Yung tinatawag na born again. Kaya nga, ikaw ngayon ay magiging banal na, matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya yung pang-apat naman, siya ang magbabautismo sa iyo ng banal na Espiritu, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain, patuloy na naglilingkod ng buong katapatan at nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban, sa sayo ang kanyang banal na Espiritu, babautismo ang kanya ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sa mga oras na ito po yung tama at takdang panahon. Tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili pong tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Itaas nyo po ang inyong dalawang kamay, pumikit po kayo at yumuko. Sabihin nyo po, pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Kami po'y taus-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na nataus-pusong tumanggap sa iyo. Dakilang Diyos, patawarin mo po sila at isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na isagawa na po pananampalataya. Pangalawa po yung pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo po, huwag pa kayong lumisan na hindi na bautismuan. You must be baptized in the name of Jesus Christ upang makasiguro po na mapatawad ang inyong mga kasalanan. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Isang araw or anytime, mararamdaman mo ang kanyang banal na Espiritu. Habang ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay lumago sa pananampalataya, lahat naman ng iyong panalangin, tutugunin na ng ating dakilang Diyos. Lahat, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan, kalutasan sa mga problema, at hindi ka na matatakot sa mga masasamang bagay, bagkos ikaw ay pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya anyayahan niyo po yung mga kaibigan ninyo, mga unsaved loved ones, upang sila man din po ay makasiguro at maligtas sa huling panahon na ito. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved honored preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother preacher, brother Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. Magkaisa po tayo, mga minamahal, sa pananalangin ng pagsisisi po muna. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal ang Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin ang beloved noble pastor, evangelist, full days, brother Meda, you end-time prophet. Kami po, mahal na Panginoon, ay po pagpakumbabaan, humihingi ng kapatawaran, mahal na nagsisisi sa lahat ng ayong pagkukulang, pagkasala sa iyo, pagsalangsang sa lahat, mga kautusan, mahal na patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, at magamit pa rin po sa napakalawak mong gawain, pagliligtas ng marami pang kaluluwa. Mahal na Panginoon, sa panguna po namin ang ginagawa magulang sa beloved children. Tao sa puso, aming nga pasasalamat, dakilang pasasalamat. Amin na alay sa iyo, mahal na Panginoon, nagkaloob ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon. Hallelujah, kabalik kami na mga ginagawa, stand pastor, the beloved children, mahal na Panginoon, narito kami, lubos mong pinagpala sa lahat ng bagay. Tiyak kami ng buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin na mga ginagawa, mahal na Pastor, and the beloved children, mahal na Panginoon, lubos ang may pasasalamat, mahal na Panginoon, higit pa sa kayaman ng buong mundo, so patuloy may papangaral ang nag-isang Ebanghelyo sa buong kinapal, mahal na Panginoon, bago magbabalik o Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amin na mahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin mo natin minamahal, kinikal, mahal na Pastor, the entire prophet of Alabing God, ang naglehas po sa atin, sa ating mga loved ones. Amin na mahal, lahat mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo, amin na mahal, at i-cast out niyo po, i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, unbelief and doubts, carnality, food, big glory, pride, lust, covetous, materialism, poverty, lahat ng uring karamdaman, problema, bisyo, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be blessed. Problems are solved right now. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ayong mga dalangin. At bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, hallelujah tayo po. Mga minamahal, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa dakilang pagpapasalamat, a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin, mga minamahal katagang yan, mga minamahal, 3 beses. Amin naman, sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alcon, para po sa ating announcements. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph.
At mga ating po mga banalagwain, huwag niyo pong kaliligtaan, mga minamahal sa lahat-lahat na ating po minamahal mga bisita po at sa inyo po ay minamahal mga pinagpala mga webcast viewers po tuwing Miyerkules po, alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng hapon. At same time din po, tuwing Biyernes po, every Friday, 1 p.m. up to 6 p.m. Also, mga minamahal. And every Sunday, maghapon po ang ating pong Banapanaman. Araw po ng linggo mula po alas 10, lang umaga po ng linggo hanggang alas 4, alas 4:30 po ng hapon. Patuloy po, inyo pong subaybayan ating pong Central Live Stream. Tayo po ay napapunod po through FB page JMCM Central Live Stream at sa pamagitan din po ating YouTube channel JMCM TV. For our TV program po, at ang Jesus More Crusade, mga mga sumasahin po po, mga ang Jesus More Crusade sa PTV channel for tuwing Sabado po. Ito po sa gabi, mula po 10:30 p.m. up to 12 midnight. At ganoon po ang ating pong radio program. Ang Jesus Miracle Hour ay gabi-gabi po, Lunes hanggang Sabado po yan, mula po alas 10:30, mula po alas 11 po, 11 p.m. up to 12 midnight po, 1 hour ating pong radio program sa DZME, sa radyo Uno po, DCME 1530 kHz. Yan po sa AM band. Ating po website, www.jmcm.org. At maaari po kayong tumawag, mga sa mga nagnanais po mag-request ng panalangin po o nais po niya magpapayo po for prayer and counseling. Everything is being flashed po sa inyo po mga screen, mga minamahal, 83729194, 83751148. Available po yan sa loob po ng 24 oras. At ang ating pong church bank accounts, inyo pong pagkapadala na inyo po mga vows, inyo po mga pledges, inyo po mga ikasampung bagay, tandog, mga yan po sa BDO, Favorite Bronze, ang pangalan po. Ito po isa pang savings account and the name of this savings account is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCM, or JMC. Savings account number 00039026857 upang kayo po yung makapagpadala po, mga mahal, ng inyo po mga ikasampung bagay, tandog, mga vows po, upang kayo po'y patuloy po, biyaan ng walang kasinsaganang pagkapalat mula sa mahal na Panginoon. Sa ating pagkatapos, aking po inanihan ng bawat sa po ay tumayo. Tumayo na po tayo habang ating na po binibigay ang lahat po ng pagkakataon sa mga una sa panalangin. Sa ating pagkatapos, beloved Brother Doming Galaan, my beloved co-preacher. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Turik. Tayo po'y manalangin. Opo, mapagpala namin mga banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Amang Banal, ito'y sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na mga pastor, beloved and honorable evangelist, Wildy Stradal Meda, ang iyong huling propeta. Malapay na yun, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat. Malapay noon, hallelujah, sa bawat bahagi yugto na yung pinagpalang lubos. Malapay na yung banal na gawain. Malapay noon, maraming salamat po. Maging sa napakatamis banal mong presensya na sa tutuwi na amin nadarama malapay noon. Ito po ay kagalakan ng aming mga puso na nagmumula sa iyo at lalo tigit sa lahat malapay noon sa Ebanghelyo na amin narinig. Malapay noong karagdagan ng aming mga pananampalataya na nagmumula sa iyo. Kaya naman malapay noon sa lahat ng aming minamahal na mga kapatiran sa andakong man ng mundo, sa andakong man ng bansang Pilipinas na kung saan malapay noon, hallelujah, gabayan ng bawat isa sa amin malapay na makarating, numawalhati sa aming mga tahanan malapay noon at sa aming mga sasakyan. Malapay noon, gisingin mo mga inaantok na diwa malapay noon at muli mo kaming ibalik. Malapay noon sa iyong banal na gawain upang dito ka namin papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samot panalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita
sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with love, oh, my sweet Lord. Oh, yes, I love you with love, oh, Lord. I can see in your eyes the glory on my King. Yes, I love you with love. Oh, I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Thank you, dear Jesus. Thank you, Lord. God bless you all po, mga minamahal. We love you all in the Lord. God bless you po.